Minalas na naman ang Phoenix Suns sa kamay ng Los Angeles Lakers na snap nila yung losing streak. Bumalik na sa LA si Luka, Jackson Hayes, Finney Smith. Must win situation yon sa LA. 33 points, 11 rebounds, 8 assists, 2 steal, at least 4 turnover na lang si Luka. Yung Suns hindi ginamit yung scouting report ng ibang teams na tumalo dito sa Lakers. Hindi ginamitan ng double team at trap. Si Luka naman ginamitan nila ng one-on-one na si KD pa nagbabantay. Na-trash talk tuloy ni Luka itong si Kevin Durant. Malaki kasi yung problema ng Suns pagdating sa defense. Sinabi pa ni Luka kay Kevin Durant habang nasa mic up, alam ba niyang hindi sila makakapasok ng playoffs? Ang sinabi ni KD, hindi nila pipigilan si Luka sa pag-score, pahihirapan naman nila. Ang naging tugon ni Luka doon habang nasa bench at mic up ulit, sinabi niyang, I've been never open so much in my life. Ang ginawa kasi ni Luka doon, tinrush talk talaga niya halos buong game itong si Kevin Durant. Kahit habang nasa free throw, sinabihan niyang hindi kasi nakatahapak yung paa niya sa may free throw line kaya sumasablay yung tira niya. In-all out pa ni Coach Mike Budenholzer si Kevin Durant ng first quarter dahil sa depensa niya kay Luka. Habang nasa timeout, sinugod pa ni KD si Coach Mike Budenholzer at nakipag-argue sa kanyang head coach. Dati nakita ng tinabig ni KD yung kanyang coach, ngayon naman nakipagsagutan siya. Mukhang hindi na maayos yung issue sa kanilang dalawa. Base naman kay Kevin Durant, competitor lang silang dalawa ni Coach Bud kaya nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Iniintay lang di umano ng iba na may sabihin si KD na masama tungkol sa kanyang coach. Yung sinabi kasi niyang competitor lang silang dalawa, hindi kalaban yung tinatalo kundi sila-sila din. Bukod kay Luka, merong pang Austin Reeves na mainit din. 28 points, 4 out of 10 sa 3-point area, 4 rebounds at 6 assists. Nung last game, pinahirapan niya ng todo yung Nuggets. Natambakan pa ng Lakers ng nasa 20 points yung Suns bago yun unti-unting nahabol. Si Kevin Durant merong bad night kahit meron pa siyang 21 points, 9 rebounds, 6 out of 17 naman sa field pero nasa 7 out of 10 sa free throw line. So last episode gumawa ako ng downfall ng mga player ngayong season. Bakit daw nasama si KD doon? Hindi yun dahil sa stats yung downfall niya kundi sa nangyayari sa team na pinupuntahan niya. Syempre andyan pa si Bill na nagkaroon ng hamstring injury. Hindi pa alam kung gaano kalala yung injury nakuha ni Bill at kung gaano din katagal mawawala. Nagbuckles na naman ako doon. Sa sinabi ni Luka na hindi papasok si Kevin Durant sa playoffs, may 14 games pang natitira ang Suns. Sila pa rin ang may pinakamahirap na schedule na natitira. Ang pangalawang sinabi ni Luka, ngayon lang nakaranas na sobrang open sa buong buhay niya. Kahit si Luka tinrush talk ng matindi yung depensa ng Suns. Nagmukha pang defensive player si Luka nung kalaban niya ang Phoenix Suns ngayon. Makakapasok naman sa play-in yung Suns. Next game kasi nila Raptors at Bulls. Kapag tinalo pa sila nun, ewan ko na. Si Lebron naman base kay Sham, another week pang mawawala. Pero nasa on-court activity na kasi si Lebron ngayon. Pero ito yung common na ginagawa ni Lebron. Parang natutunan niya kay Wiggins. Nang 2023, nawala siya ng matagal nung March. Halos first week din nagsimula yun dahil last year ni Bronny sa high school. Ngayon naman 2025, nawala din siya ng halos same date dahil last year ni Bryce sa high school nanalo pa ng state championship. Ng 2023 na nawala si Lebron ng matagal, nakaabot sila noon ng conference finals. Dahil yun din mismo ang binabantayan ng LA dahil 40 years old pa rin talaga si Lebron. Iniintay nilang maayos talaga yung health status niya. Noong 2024 kasing tinuloy nilang makapaglaro ng 71 games si Lebron, first round, nalaglag agad ang Lakers. Nuggets ba naman yung kalaban? Sa 2025 halos ganun ulit, pwedeng bumalik si Lebron sa LA kapag nasa better position na silang makapag-compete at balik ulit ang health status ni Lebron sa dati.